Naalala ko ang isang kwento ng isang lalaki na pumunta sa doktor niya. Hindi dahil may sakit siya, hindi dahil may nararamdamang pananakit, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim pa sa pisikal na karamdaman. Sabi niya sa doktor niya nang may pag-aatubili at nakayukong ulo, "Dok, pakiramdam ko parang hindi na ako ganun kabata. Hindi lang yung katawan ko ang pagod, pati yung loob ko." At doon na naunawaan ng doktor niya na ang pinag-uusapan niya ay hindi simpleng pagod o stress. Ito ay ang nawawalang lakas ng isang lalaki. Ang lakas na nagpaparamdam ng dignidad, ng buong pagkatao at ng pagmamahal sa sarili. At kung ikaw ay lalaking nasa edad ng 50 taon pataas, marahil naiintindihan mo kung ano ang ibig sabihin ng kwentong iyon. Hindi ito kwento ng kahihiyan. Ito ay kwento ng katotohanan, ng isang biological na katotohanang sinasamahan ang bawat lalaki habang tumatanda, ngunit halos wala pang bukas na pinag-uusapan ng maayos at may respeto. Ngayon, dito tayo magbabago. Ang paksang ito, ang tungkol sa nitric oxide sa sirkulasyon ng dugo at sa kalusugan ng mga lalaki pagdating sa kanilang sexual health at erectile function, ay isa sa mga pinakamahalaga at pinaka-neglected na aspeto ng men's overall health. Sa loob ng maraming dekada, itinago ng lipunan ng paksang ito sa likod ng hiya at katahimikan. Ngunit ang agham, ang medisina, ang physiology, ang cardiovascular research ay matagal nang nagsasalita ng hayagan. At ang mensahe nito ay malinaw, ang erectile function ay hindi lamang sexual health issue. Ito ay cardiovascular health indicator. Ito ay hormonal health marker. Ito ay neural health signal. At higit sa lahat, ito ay mensahe ng katawan na nagpapahiwatig kung gaano kalusugan ang iyong puso, ang iyong mga ugat at ang iyong buong sistema ng sirkulasyon. Bago tayo pumasok sa puso ng paksang ito, gusto kong itanong sa inyo nang may bukas at walang paghuhukom. Sa inyong personal na karanasan bilang isang lalaki na nagkakaroon ng edad, paano ninyo nararamdaman ang pagbabago ng inyong pisikal na lakas at energy pagdating sa pangkalahatang vitalidad ninyo? At naniniwala ba kayo na ang pag-ehersisyo ay maaaring makatulong? Isulat ang inyong sagot sa comment section. Hindi kailangang detalyado, kahit isang salita o isang pangungusap. Anong inyong karanasan ay mahalaga at makakatulong sa iba. Ngayon, simulan na nating talakayin ang bawat bagay na kailangan mong malaman. Ang unang bagay na kailangan nating maunawaan ay ang papel ng nitric oxide sa katawan ng tao at bakit ito napakahalaga lalo na sa mga lalaking nasa 50 taon pataas. Ang nitric oxide o NO ay isang molecule na ginagawa ng ating katawan sa natural na paraan at ang tungkulin nito ay simple ngunit napakamakapangyarihan. Ito ay nagpapalawak ng mga blood vessels. Ito ang prosesong tinatawag na vasodilation. Kapag ang mga blood vessels ay lumawak, mas maraming dugo ang nakakarating sa lahat ng bahagi ng katawan, kasama na ang mga tisyo na nangangailangan ng malakas na daloy ng dugo para sa maayos na paggana. At sa konteksto ng erectile function, ang sapat na daloy ng dugo sa corpus cavernosum, ang dalawang silindrikal na tissue sa loob ng penis, ang nagbibigay ng kakayahang mag-erect. Ang proseso ay ganito, kapag ang utak ay nakatanggap ng sexual stimulus, maaaring pisikal, visual o emosyonal, nagpapadala ito ng signal sa pamamagitan ng nervous system patungo sa mga nerve endings sa genital area. Ang mga nerve ending na ito ay naglalabas ng nitric oxide sa mga smooth muscle cells ng corpus cavernosum. Ang nitric oxide ay nagtitrigger ng paggawa ng isang compound na tinatawag na cyclic GMP, CGMP, na nagpapalawak sa mga smooth muscles ng mga blood vessels sa loob ng penis. Ang pagpapalawak na ito ay nagpapahintulot sa malaking dami ng dugo na pumasok, at habang napupuno ang corpus cavernosum ng dugo, nagaganap ang erection. Ito ang mekanismo. Ito ang physiology. At ang nitric oxide ang pangunahing key sa buong prosesong ito. Ngunit ano ang nangyayari sa edad? Bakit nagsisimulang bumaba ang sexual function ng mga lalaki habang tumatanda? Ang sagot ay nakatagong sa isang salita, endothelium. Ang endothelium ay ang manipis na layer ng mga cells na naglilikha sa panloob na ibabaw ng lahat ng iyong mga blood vessels, mula sa pinakamalalaking arteries hanggang sa pinakamaliit na capillaries. At ang endothelium ang pangunahing pinagmumula ng nitric oxide sa katawan. Sa pamamagitan ng isang enzyme na tinatawag na endothelial nitric oxide synthase, ENOS, ang endothelium ay gumagawa ng nitric oxide bilang tugon sa physical stimulation, exercise, at iba pang mga signal. Ngunit habang tumatanda, lalo na pagdating sa edad ng 50 taon at higit pa, ang endothelial function ay natural na bumababa. Ang mga cells ng endothelium ay nagiging mas inefficient sa paggawa ng nitric oxide. Ang mga blood vessels ay nagiging mas stiff at less responsive.
Ang levels ng testosterone, ang pangunahing male sex hormone na tumutulong sa pagpapanatili ng libido at ng sexual response, ay unti-unting bumababa mula sa edad na 35 taon at patuloy na bumababa sa rate na mga 1 hanggang 2% bawat taon. Bukod dito, ang oxidative stress, ang naipon na pinsala ng mga free radicals sa mga cells ng katawan, ay nagpapabilis ng pagkasira ng nitric oxide bago pa man ito makapag-function ng tama. Ang resulta, mas matagal ang oras para mag-achieve ng erection. Mas mahirap mapanatili ito. At minsan, kapag sapat na ang oxidative stress at endothelial dysfunction, ang erections ay nagiging inconsistent o partial. Ito ang tinatawag sa medical na erectile dysfunction o ED. At ayon sa mga pananaliksik, humigit kumulang 50% ng mga lalaking nasa pagitan ng edad na 60 taon at 70 ay nakakaranas ng ilang antas ng erectile dysfunction. Hindi ito eksklusibong problema ng matatanda. Maaari rin itong mangyari sa mas bata. Ngunit ang prevalence nito ay lubos na tumataas sa pagdating ng edad. At dito pumapasok ang pinakamahalaga at pinaka-exciting na bahagi ng ating talakayan ngayon, ang exercise. Ang siyensya ay nagpapatunay ng paulit-ulit at ito ay hindi hyperbole. Ito ay nasusuportahan ng daan-daang peer-reviewed na pananaliksik na ang tiyak na uri ng pag-eehersisyo ay may kakayahang mapahusay ang endothelial function, mapataas ang natural na produksyon ng nitric oxide, mapababa ang oxidative stress, mapabuti ang blood flow, at sa gayon ay makabuluhang mapabuti ang erectile function sa mga lalaking nasa lahat ng edad, kasama na ang mga nasa 50 taon pataas. Hindi ito magic. Hindi ito miracle. Ito ay physiology. At ngayon ay ibibigay ko sa inyo ang 8 pinaka-epektibo at pinaka-siyentipikong suportadong uri ng ehersisyo na maaari ninyong simulan kahit ngayon, kahit walang gym membership, kahit walang mahal na equipment, para simulan ang proseso ng pagpapalakas ng inyong nitric oxide levels at pagpapabuti ng inyong overall vascular at sexual health. Ang unang ehersisyo na kailangan nating pag-usapan ay ang aerobic exercise, specifically ang moderate intensity steady-state cardio. Ito ang pinaka-comprehensively studied na form ng exercise pagdating sa nitric oxide production at erectile health. Ang mga pananaliksik na inilathala sa mga prestihiyosong medical journals tulad ng Journal of Sexual Medicine at European Urology ay nagpapakita ng malinaw na ang regular na aerobic exercise, kahit 30 minuto lang bawat araw, 5 araw sa isang linggo, ay makabuluhang nagpapabuti ng erectile function sa mga lalaking may mild hanggang moderate na erectile dysfunction. Paano ito gumagana? Kapag ikaw ay nagsisimulang mag-ehersisyo ng aerobically, kapag ang iyong puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, kapag ang iyong mga muscles ay nangangailangan ng mas maraming oxygen at nutrients, ang iyong cardiovascular system ay nagre-respond sa pamamagitan ng pagpapalaki ng output ng puso at pagpapalawak ng mga blood vessels. Ang increased blood flow na ito ay nagdudulot ng mechanical force sa mga walls ng blood vessels. At ang force na ito, na tinatawag na shear stress, ay isang pangunahing trigger para sa endothelial cells na magsimulang gumawa ng mas maraming nitric oxide. Sa madaling salita, habang mas marami kang ehersisyo, mas maraming nitric oxide ang ginagawa ng iyong endothelium. At habang mas regular ang iyong ehersisyo, mas mahusay na nagiging ang iyong endothelium sa paggawa ng nitric oxide. Ang pinakamagandang mga halimbawa ng moderate intensity aerobic exercise para sa mga lalaking nasa 50 taon pataas ay ang brisk walking. Ang uri na parang may maaabot ka sa malayo at kailangan mong makarating doon ng medyo mabilis. Ang swimming na partikular na maganda dahil low impact ito at hindi naglalagay ng labis na stress sa mga kasukasuan. Ang cycling, maging stationary o outdoor, bagaman kailangan ng kaunting pag-iingat sa saddle pressure. At ang light jogging para sa mga may mas malakas na mga kasukasuan. Ang pinakamahalaga ay ang consistency, ang pagiging tapat sa routine kaysa sa intensity. Mas mainam ang 30 minuto bawat araw ng may katamtamang intensity kaysa sa 1 oras ng matinding ehersisyo 1 beses lang sa isang linggo. Ang pangalawang uri ng ehersisyo na napaka-epektibo para sa nitric oxide production ay ang resistance training o weight training. Ngunit may mahalagang caveat, kailangan itong gawin sa tamang paraan, sa tamang intensity, at may tamang rest periods para ang benepisyo ay mapakinabangan ng walang panganib sa injury. Ang resistance training ay nagpapalakas ng nitric oxide sa pamamagitan ng 2 mekanismo.
Una, ito ay nagdudulot ng malakas na shear stress sa mga blood vessels ng muscles habang nagko-contract ang mga ito na nag-trigger ng increased nitric oxide production. Pangalawa, ang resistance training ay nagpapataas ng levels ng testosterone at growth hormone na parehong mahalaga para sa sexual health at erectile function, lalo na kapag ang malalaking muscle groups tulad ng mga binti, likod at dibdib ay ini-involve. Para sa mga lalaking nasa 50 taon pataas, ang inirerekomenda ng mga sports medicine specialist ay ang moderate weight, higher repetition training. Halimbawa, 2 hanggang 3 set ng 12 hanggang 15 repetitions gamit ang isang timbang na maaari mong hawakan ng maayos ngunit nagbibigay pa rin ng konting challenge sa ika-14 o 15 repetition. Ang mga compound exercises, mga ehersisyong gumagalaw ng maraming kasukasuan at muscle groups ng sabay-sabay, ay partikular na epektibo. Kasama dito ang squats, deadlifts sa magaan na timbang, bench press, rows at shoulder press. Hindi kailangang mga napakatimbang. Ang punto ay ang consistency ng galaw, hindi ang pagpapakita ng lakas. Mahalaga rin ang pagbibigay ng sapat na pahinga sa pagitan ng mga session ng resistance training. Dapat ay mayroon kang hindi bababa sa 48 oras ng pahinga bago muli mong i-train ang parehong muscle group. Para sa mga lalaking nasa 50 taon, ang 3 beses sa isang linggo na may araw ng pahinga sa pagitan ng bawat session ay ang karaniwang inirerekomendang frequency ng mga sports medicine doctor. Ang ikatlong uri ng ehersisyo ay isa na marahil ay hindi mo inaasahan, at ito ay ang high-intensity interval training o HIIT. Ang HIIT ay kinabibilangan ng maikling panahon ng malakas na ehersisyo na sinusundan ng maikling panahon ng pahinga o magaan na aktibidad na inuulit ng maraming beses sa loob ng isang session. Ang isang karaniwang HIIT protocol ay maaaring ganito: 30 segundo ng mabilis na pagtakbo o mabilis na pedaling sa stationary bike, kasunod ng 60 segundo ng dahan-dahang lakad o mabagal na pedaling na inuulit ng 10 hanggang 15 beses. Ang dahilan kung bakit ang HIIT ay napaka-epektibo para sa nitric oxide production ay nakaugnay sa isang proseso na tinatawag na ischemia reperfusion. Sa bawat interval ng malakas na ehersisyo, ang mga working muscles ay nangangailangan ng napakaraming oxygen na halos hindi makasabay ang blood supply, na lumilikha ng isang maikling estado ng relative ischemia, kakulangan ng oxygen. Pagkatapos, sa panahon ng pahinga, ang dugo ay bumabalik ng malakas at ang mabilis na pagbabalik ng oxygen-rich blood sa mga tissues ay nagtitrigger ng malaking burst ng nitric oxide production mula sa endothelium. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na prosesong ito ay nagkokondisyon ng endothelium na maging mas mahusay at mas responsive sa paggawa ng nitric oxide. Ngunit, at ito ay napakahalaga, ang HIIT ay hindi angkop para sa lahat ng mga lalaking nasa 50 taon pataas. Para sa mga may kasaysayan ng heart disease, high blood pressure na hindi pa kontrolado, o iba pang cardiovascular conditions, ang HIIT ay maaaring mapanganib kung gagawin ng walang konsultasyon sa doktor. Ang rekomendasyon ko, at ito ang rekomendasyon ng mga sports medicine at cardiology specialist, ay kumonsulta muna sa inyong doktor bago simula ng anumang HIIT program, lalo na kung matagal na kayong hindi nag-e-ehersisyo. At dito ko gustong ipasok ang isang mahalagang pahayag. Bilang isang taong nagbabahagi ng impormasyong ito, kailangan kong maging malinaw. Ang video na ito ay para lamang sa impormasyon at kamalayan. Hindi ito pamalit sa medikal na konsultasyon, sa diagnosis ng doktor o sa anumang medikal na paggamot. Ang bawat isa sa inyo ay may natatanging kalusugan, natatanging kondisyon at natatanging pangangailangan, at ang pinakamahusay na taong makapagbibigay sa inyo ng personalized na gabay ay ang inyong sariling doktor o healthcare provider. Pakiusap bago simulan ng anumang bagong exercise program, lalo na kung may mga kasalukuyang medikal na kondisyon kayo, kumonsulta muna kayo sa inyong doktor. Pagbabalik tayo sa ating talakayan. Ang ikaapat na uri ng ehersisyo na gusto kong pag-usapan ay ang pelvic floor exercises o mas kilala sa tawag na Kegel exercises, at ito ay isa sa mga pinaka-underrated at pinakakaunti ang nalalaman na mga ehersisyo para sa erectile health ng mga lalaki. Marami ang nakakaalam ng Kegel exercises bilang ehersisyo para sa mga kababaihan. Ngunit ang katotohanan ay ang pelvic floor muscles ay mahalaga rin para sa mga kalalakihan. At ang pagsasanay ng mga muscles na ito ay may malaking papel sa erectile function at sa kasiyahan ng sexual experience. Ang pelvic floor muscles ng lalaki ay kinabibilangan ng bulbocavernosus muscle at ischiocavernosus muscle
na parehong nakapaligid sa base ng penis at tumutulong sa pagpapanatili ng erection sa pamamagitan ng pagpigil sa outflow ng dugo mula sa corpus cavernosum. Kapag ang mga muscles na ito ay malakas at maayos ang kontrol, mas madaling mapanatili ang erection at mas malakas ang orgasm. Kapag sila ay mahina, na maaring mangyari dahil sa edad, sedentary lifestyle o iba pang mga kadahilanan, ang kakayahang mapanatili ang erection ay bumababa. Ang isang pananaliksik na inilathala sa British Journal of General Practice ay nagpakita na ang regular na pelvic floor exercises ay nagpapabuti ng erectile function sa mga lalaking may erectile dysfunction. At sa ilang mga kaso, ang mga resulta ay katumbas ng epekto ng mga gamot na ginagamit para sa ED. Ang ganda nito ay wala itong side effects, libre, at maaari itong gawin kahit saan, habang nakaupo, habang nakatayo, o kahit habang natutulog. Paano mo mahahanap ang iyong pelvic floor muscles? Simple, subukan mong ihinto ang daloy ng ihi habang nag-iihian ka. Ang mga muscles na iyong ginagamit para doon. Ang mga muscles na nararamdaman mong humihigpit sa base ng iyong pelvis ay ang iyong pelvic floor muscles. Huwag regular na gawin ito habang nag-iihian dahil maaari itong lumikha ng iba pang problema, ngunit gamitin ito bilang paraan para makilala ang mga muscles. Kapag nakilala mo na sila, maaari kang magsimula ng iyong mga exercises. Higpitin ang mga muscles na ito ng 3 hanggang 5 segundo, pagkatapos ay luwagan ng 3 hanggang 5 segundo. At ulitin ito ng 10 hanggang 15 beses, 3 beses sa isang araw. Ang ikalimang uri ng ehersisyo na gusto ko ninyong malaman ay ang yoga at stretching. At ito ay may mas malim na scientific basis kaysa sa inaasahan ng marami. Ang yoga ay hindi lamang flexibility exercise. Ito ay isang comprehensive practice na nagtatamo ng 3 mahahalagang bagay. Pagpapababa ng cortisol levels, ang stress hormone na may direktang negatibong epekto sa testosterone at sa nitric oxide production, pagpapabuti ng blood circulation sa buong katawan kasama na ang pelvic region at pagpapalakas ng mind-body connection na mahalaga para sa sexual response. Ang cortisol at testosterone ay may inverse relationship. Ibig sabihin, kapag mataas ang cortisol, mababa ang testosterone at vice versa. At sa mga lalaking nasa 50 taon pataas, na kadalasang nahaharap sa mas maraming stress mula sa trabaho, sa pamilya, sa kalusugan, sa financial concerns, ang chronically elevated cortisol ay isa sa mga pinakamalaking salik sa pagbaba ng testosterone at ng sexual health. Ang yoga, sa pamamagitan ng kombinasyon ng pisikal na posture, controlled breathing, at mindful awareness, ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan ng pagpapababa ng cortisol levels na may scientific backing. Ang mga particular na yoga poses na may espesyal na benepisyo para sa pelvic circulation ay kinabibilangan ng butterfly pose, Baddha Konasana, kung saan ang iyong mga paa ay nagtatambal habang nakaupo at gently pinananatili ang mga tuhod palapit sa sahig. Ang happy baby pose, na nagbubukas ng pelvic area at nagpapalakas ng blood flow sa pelvic region. At ang bridge pose, Setu Bandhasana, na nagpapalakas ng pelvic floor muscles at ng mga muscles ng puwitan habang nagpapabuti rin ng blood circulation. Bukod sa mga ito, ang deep forward bends at hip openers sa pangkalahatan ay nagpapalakas ng sirkulasyon sa ibabang bahagi ng katawan. Ang 6 na uri ng ehersisyo na mahalaga para sa nitric oxide production at erectile health ay ang swimming. Bagamat maaaring maiuri ito bilang aerobic exercise, ang swimming ay may natatanging mga katangian na ginagawa itong partikular na epektibo para sa mga lalaking nasa 50 taon pataas. Una, ang buoyancy ng tubig ay nagpapababa ng stress sa lahat ng mga kasukasuan na nangangahulugang maaari kang mag-ehersisyo ng mas matagal at mas masipag ng hindi nanganganib na masaktan ang iyong mga tuhod, balakang o likod. Pangalawa, ang resistance ng tubig ay nagbibigay ng full body workout, kasama ang mga muscles ng katawan, braso, binti at core na nagpapalakas ng cardiovascular fitness ng mas mabilis kaysa sa maraming iba pang uri ng aerobic exercise. Ang swimming ay partikular na nakapagpapababa ng blood pressure at ang high blood pressure ay isa sa mga pinakamalaking risk factor para sa endothelial dysfunction at erectile dysfunction. Maraming pananaliksik ang nagpapakita na ang regular na swimming ay nagpapababa ng systolic blood pressure ng average na 9 na mmHg sa mga may hypertension, isang pagbabago na katumbas ng epekto ng ilang anti-hypertensive medications. At ang mas mababang blood pressure ay direktang nagpapabuti ng endothelial function at ng nitric oxide production.
Ngayon, gusto ko ring ibahagi ang opinyon ng isang espesyalista sa paksang ito dahil mahalaga na marinig natin ang boses ng medikal na komunidad. Ang isang kilalang urologist at sexual medicine specialist sa kanyang maraming taon ng pagsasanay at pananaliksik ay nagbahagi ng sumusunod na pananaw. Ang erectile dysfunction ay palagi naming tinatrato bilang pure sexual problem, ngunit hindi ito ang tamang paraan ng pag-iisip. Ang erectile function ay isang window sa cardiovascular health ng isang lalaki. Sa maraming kaso, ang erectile dysfunction ay lumilitaw na 3 hanggang 5 taon bago ang isang pangunahing cardiovascular event tulad ng heart attack. Kaya kapag ang isang pasyente ay pumunta sa akin dahil sa erectile dysfunction, ang una kong ginagawa ay ang mag-order ng cardiovascular workup dahil maaaring ang erectile dysfunction ay nagbibigay babala ng isang mas malaking problema sa puso at blood vessels. At ang pinaka-epektibong paraan ng pag-address sa ugat ng problema, bukod sa medikal na paggamot kung kinakailangan, ay ang lifestyle changes kasama na ang regular na ehersisyo na nagpapalakas ng nitric oxide production at nagpapabuti ng vascular health. Ang ikapitong uri ng ehersisyo ay ang cycling, ngunit kailangan nating pag-usapan ito ng may nuance dahil may kontrobersyal na aspeto ito pagdating sa men's sexual health. Sa isang banda, ang cycling ay isang napaka-epektibong cardiovascular exercise na nagpapalakas ng nitric oxide production at nagpapabuti ng overall vascular health. Sa kabilang banda, ang extended na pag-upo sa isang bicycle saddle, lalo na ang mga matitigas at makitid na racing saddles, ay maaaring magdulot ng presyon sa perineum, ang lugar sa pagitan ng puwit at ng scrotum, na maaaring temporarily na makompromiso ang blood flow sa genital area at maaaring magdulot ng numbness o tingling sa penis. Ang solusyon ay hindi ang pag-iwas sa cycling, kundi ang paggawa nito ng tama. Una, gumamit ng mas malawak at mas malambot na saddle na may cutout sa gitna, ang tinatawag na noseless o split saddle na nagpapababa ng presyon sa perineum. Pangalawa, ayusin ang taas ng saddle at ang anggulo ng iyong katawan sa bicycle para mabawasan ang dami ng timbang na napupunta sa perineal area. Pangatlo, limitahan ang mga napakahaba na session ng cycling at mag-shed ng regular na mga pahinga. Para sa mga lalaking gusto ng benepisyo ng cycling nang walang risk ng perineal pressure, ang stationary recumbent bikes, ang mga bike na kung saan ay nakahigang maliit ang upuan at may suporta ang likod, ay nagbibigay ng cardiovascular benepisyo ng cycling nang walang perineal pressure. Ang ikawalong at huling uri ng ehersisyo na gusto kong pag-usapan ay ang breathing exercises, specifically ang diaphragmatic breathing at ang nitric oxide boosting nasal breathing techniques. Maaaring mukhang simpleng bagay ito, paghinga lang, ngunit ang agham sa likod ng maayos na paghinga at ng nitric oxide production ay tunay na kahanga-hanga. Ang mga sinus passages ng ating ilong, ang mga pasilyo ng hangin sa loob ng ating ilong, ay gumagawa ng malaking dami ng nitric oxide. At kapag humihinga tayo sa pamamagitan ng ilong, sa halip na sa bibig, ang nitric oxide na ito ay kinukuha ng ating mga baga at idinadagdag sa ating bloodstream kung saan ito ay tumutulong sa pagpapalawak ng mga blood vessels. Ang pananaliksik na isinagawa sa Karolinska Institute sa Sweden ay nagpakita na ang nasal passages ay gumagawa ng nitric oxide sa dami na hanggang 10 beses na mas mataas kaysa sa mga bronchi ng baga, at na ang nasal breathing habang nag-eehersisyo ay makabuluhang nagpapataas ng oxygen uptake ng mga baga dahil sa ang nitric oxide ay tumutulong sa pagpapalawak ng mga airways. Ang implikasyon nito para sa mga lalaking nasa 50 taon pataas ay malinaw. Ang paghinga sa pamamagitan ng ilong, sa halip na sa bibig, kahit habang nag-eehersisyo ay maaaring makabuluhang mapataas ang nitric oxide delivery sa buong katawan. Ang isang simpleng breathing exercise na maaari mong gawin araw-araw ay ang box breathing. Huminga sa pamamagitan ng ilong ng 4 na segundo, hawakan ang hininga ng 4 na segundo, ilabas ang hininga ng 4 na segundo sa pamamagitan ng bibig at hawakan muli ng 4 na segundo bago muli huminga. Ang pattern na ito, na tinatawag ding square breathing, ay napatunayang epektibo sa pagpapababa ng cortisol levels, pagpapalakas ng parasympathetic nervous system response, ang rest and digest na bahagi ng nervous system na mahalaga para sa sexual arousal, at pagpapalakas ng diaphragmatic paggalaw na nagpapabuti ng intra-abdominal circulation. Bukod sa nasal breathing, ang isang espesyal na teknik na tinatawag na humming o pag-ugong ay napatunayang nagpapataas ng nitric oxide production sa mga nasal passages ng hanggang 10 beses kaysa sa simpleng nasal breathing.
Habang humuhunog, ang vibration ay nagpapalakas ng nasal nitric oxide production sa pamamagitan ng pagpapalakas ng diffusion ng gas sa pagitan ng paranasal sinuses at ng nasal passages. Ang simpleng gawin ng pag-ugong sa loob ng ilang minuto bawat araw, maaaring habang nagmamaneho, habang naliligo o habang nag-aaral, ay maaaring magkaroon ng makabuluhang epekto sa inyong systemic nitric oxide levels. Mahalaga ring pag-usapan ang mga salik na sumusuporta sa epektibidad ng mga ehersisyong ito. Dahil ang exercise lamang ay hindi sapat, kailangan din nating tiyakin na ang ating katawan ay nasa tamang kondisyon para mapakinabangan ng husto ang mga ehersisyong ito. Ang pagkain ay napakahalaga. Ang mga pagkaing mayaman sa nitrates tulad ng beets, singkamas pula, spinach, arugula at iba pang malalim na berdeng gulay ay nagbibigay sa katawan ng mga precursor compounds na maaaring i-convert ng katawan sa nitric oxide sa pamamagitan ng isang non-enzymatic pathway. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng endothelium para doon. Ang mga pagkaing mayaman sa L-arginine tulad ng manok, isda, mani at almonds at ng L-citrulline na mataas sa watermelon ay nagbibigay ng mga amino acid building blocks para sa enzymatic na produksyon ng nitric oxide sa pamamagitan ng enos enzyme. Ang antioxidants ay mahalaga rin dahil ang pangunahing dahilan kung bakit bumababa ang nitric oxide effectiveness sa katawan habang tumatanda ay ang oxidative stress. Ang mga antioxidants tulad ng vitamin C, vitamin E, at ang mga polyphenols sa mga berries, grapefruit at maitim na tsokolate ay nagtatangkilik ng nitric oxide mula sa pagkasira ng oxidative stress na nagpapahaba ng oras na available ito sa katawan para gampanan ang kanyang vasodilatory function. Ang tulog ay isa pang kritikal na salik. Sa panahon ng malalim na tulog, particular sa slow wave sleep at REM sleep, ang katawan ay natural na gumagawa ng mga bursts ng testosterone at growth hormone. Ang maayos na tulog ay nagpapahinga rin sa sympathetic nervous system at nagpapalakas ng parasympathetic tone, ang kondisyon na pinakaangkop para sa sexual arousal at response. Ang mga lalaking nag-aapekto sa kanilang tulog, maging dahil sa stress, sa screen time, o sa iba pang mga dahilan, ay kadalasang nakakaranas ng mas mababa sa normal na testosterone levels at ng mas mabagal na sexual response. At ang stress management, bagamat hindi direktang isang ehersisyo sa tradisyonal na kahulugan, ay isang aktibo at mahalagang bahagi ng pangkalahatang approach sa pagpapalakas ng nitric oxide at ng erectile health. Ang chronic stress ay nagpapataas ng cortisol na nagpapababa ng testosterone na nagpapababa ng nitric oxide production at sa huli ay negatibong nakakaapekto sa erectile function. Ang mga aktibidad tulad ng meditation, mindfulness, regular na pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay, pagbabasa, o kahit simpleng paglalakad sa kalikasan ay makapagpapababa ng chronic stress levels at ang epekto nito sa hormonal at vascular health ay tunay at nasusukat. Gusto ko ring banggitin ang isang bagay na madalas na hindi pinag-uusapan ngunit napakahalaga, ang relasyon ng emosyonal na koneksyon sa sexual health ng mga lalaki. Hindi lahat ng erectile challenges ay puro physiological. Ang marami sa mga ito ay may malaking psychological at emotional component. Ang anxiety, lalo na ang performance anxiety, ay isang napakakaraniwang cause ng erectile difficulties sa mga lalaki sa lahat ng edad. Kapag ang isang lalaki ay nangangamba tungkol sa kanyang sexual performance, ang kanyang sympathetic nervous system, ang fight or flight system, ay nagising, at ang sympathetic activation ay nagpapaliit ng mga blood vessels, ang kabaligtaran ng vasodilation na kinakailangan para sa erection. Ang open communication sa intimate partner, ang kakayahang pag-usapan ang mga alalahanin, ang mga nararamdaman, ang mga pagbabago na nagaganap sa katawan, ay napakahalaga para sa pagmamantina ng masustansyang sexual relationship habang tumatanda. Ang mga magka-partner na may mataas na antas ng komunikasyon at emotional intimacy ay karaniwang may mas positive na karanasan sa sexual health even as they age dahil ang pressure ng performance ay nababawasan at pinalitan ng mutual na pag-unawa at pagmamahal. Bilang pangalawang pagkakataon na marinig ang boses ng medikal na propesyon sa konteksto ng ating talakayan, gusto ko itong ibahagi. Ang isa sa mga pinaka-epektibong gamot para sa erectile dysfunction, oo, kahit mas epektibo pa sa ilang pharmaceutical interventions, ay ang regular na aerobic exercise, lalo na kapag sinimulan ng maaga at sineseryoso bilang isang pangmatagalang lifestyle change. Ang mga pasyente ko na nagdededikasyon sa kanilang fitness routine, na regular na lumalakad, lumalangoy, nagbibisikleta, o nagsa-gym,
ay kadalasang naguulat ng makabuluhang pagpapabuti sa kanilang erectile function ng walang gamot. At ang pinaka-exciting na parte, hindi lang ang kanilang erectile health ang nagbabago. Ang kanilang blood pressure ay bumababa, ang kanilang timbang ay naaayos, ang kanilang mood ay nagpapabuti, at ang kanilang confidence, ang kanilang pakiramdam ng pagiging buo at malusog na lalaki ay bumabalik. Ang exercise ay hindi lang pampalakas ng erection. Ito ay pampalakas ng buong pagkatao ng lalaki. Ang katotohanang ito ay napakahalaga para maintindihan. Hindi tayo nagtatalk tungkol sa isang isolated na problema o isang isolated na solusyon. Ang erectile health ay konektado sa cardiovascular health, sa hormonal health, sa mental health at sa overall quality of life. At ang solusyon, ang regular na ehersisyo, ang maayos na nutrition, ang sapat na tulog, ang stress management, ang open communication, ang mga ito ay hindi lamang nagpapabuti ng erectile function. Ang mga ito ay nagpapabuti ng buhay sa kabuuan. Nais ko ring pag-usapan ang tungkol sa mga maling kuro-kuro at mitolohiya na nakapaligid sa erectile health ng mga lalaki. Dahil ang mga maling kuro-kurong ito ay madalas na nagdudulot ng kahihiyan, pag-aalala at pagkaantala sa paghahanap ng tulong. Una, ang maling kuro-kuro na ang erectile dysfunction ay isang natural at hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda, isang bagay na kailangang tanggapin lamang. Hindi ito totoo. Habang totoo na ang erectile function ay natural na nagbabago sa panahon ng pagtanda, ang severe o debilitating na erectile dysfunction ay hindi normal sa kahulugang hindi na ito maayos. Sa tulong ng tamang lifestyle changes, ng medikal na paggamot kung kinakailangan, at ng open na komunikasyon, marami sa mga lalaking nakakaranas ng erectile challenges ay makakamit ang makabuluhang pagpapabuti. Pangalawa, ang maling kuro-kuro na ang pag-ampon ng Viagra o katulad na gamot ay ang tanging solusyon. Ang mga gamot na tulad ng sildenafil, Viagra, tadalafil, Cialis, at vardenafil, Levitra ay gumagana sa pamamagitan ng pag-inhibit ng isang enzyme na tinatawag na PDE5 na siyang nagde-degrade ng CGMP, ang compound na nagpapalawak ng mga blood vessels sa penis. Epektibo sila, ngunit sila ay nagtatrabaho lamang kapag may sapat na nitric oxide production para magsimula ng proseso. Kung ang endothelial function ay sobrang baba na at ang natural nitric oxide production ay napakamababa, kahit ang mga gamot na ito ay hindi magiging gasinong epektibo. Ang pinaka-comprehensive na approach ay ang pagpapalakas ng natural nitric oxide production sa pamamagitan ng lifestyle changes. At pagkatapos, kung kinakailangan, ang paggamit ng medikal na paggamot bilang karagdagang tulong. Pangatlo, ang maling kuro-kuro na ang pagiging macho ay nangangahulugang hindi kailanman dapat pag-usapan ng mga ganitong issue o humingi ng tulong. Ito ay isa sa mga pinakamapanganib na maling kuro-kuro sa men's health. At ito ang dahilan kung bakit ang mga lalaki ay kadalasang mas maikli ang average lifespan kaysa sa mga kababaihan dahil sila ay mas mabagal na humingi ng medical na tulong para sa mga seryosong kondisyon. Ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nakasalalay sa pagpapakunwari na walang problema. Ito ay nakasalalay sa tapang na harapin ang mga hamon ng katawan at ng kalusugan ng direkta at ng may kaalaman. At ngayon, gusto kong direktahan ang aking mga salita sa inyo. Ikaw, ang lalaking nagbabasa o nakikinig ngayon, kung ikay nasa 50 taon pataas at nakakaranas ng anumang uri ng pagbabago sa iyong sexual health o erectile function. Nais kong sabihin sa inyo ng may bukas na puso at sinsero, huwag mahiyang humingi ng tulong. Hindi ito kahinaan. Ito ay katalinuhan. Ang inyong katawan ay nagbibigay sa inyo ng mga signal, at ang pagdinig sa mga signal na ito at paghahanap ng angkop na tugon ay ang pinakamapagmahal na bagay na maaari ninyong gawin para sa inyong sarili at para sa inyong mga mahal sa buhay. Simulan ang maliliit na hakbang. Hindi kailangang i-overhaul ang inyong buong lifestyle overnight. Magsimula sa isang dagdag na 30 minuto ng paglalakad bawat araw. Subukang i-practice ang nasal breathing. Simula ng mga simpleng Kegel exercises sa umaga. Idagdag ang mga beets o spinach sa inyong pagkain. Matulog ng 1 oras ng mas maaga kaysa sa dati. Bawat maliliit na pagbabago na ito, kapag ginawa ng consistently, ay nagdudulot ng cumulative effect na sa paglipas ng mga linggo at buwan, ay maaaring magdala ng makabuluhang pagpapabuti. Hindi lamang sa inyong erectile health, kundi sa inyong puso, sa inyong energy levels, sa inyong mood, at sa inyong pangkalahatang kalidad ng buhay. Nais ko ring bigyan ng espesyal na atensyon ang isang bagay na madalas na napapabayaan sa mga talakayan tungkol sa men's sexual health, ang kahalagahan ng suporta ng komunidad at ng relasyon.
Ang pagiging bahagi ng isang grupo, maging ito ay isang exercise group, isang men's health support group, o kahit isang malapit na grupo ng mga kaibigan na bukas ang komunikasyon, ay may napakahalaga at medically documented na benepisyo sa kalusugan. Ang social connection ay nagpapababa ng cortisol, nagpapataas ng oxytocin, ang bonding hormone, at nagpapalakas ng immune function. Ang mga lalaking may malakas na social connections ay statistically na mas malusog at mas matagal buhay kaysa sa mga nag-iisa. Pag-usapan din natin ng maikli ang tungkol sa supplementation dahil maraming lalaki ang nagtatanong tungkol sa mga supplement na maaaring makatulong sa nitric oxide production. Ang katotohanan ay may ilang supplements na may sapat na scientific evidence para sa kanilang potensyal na benepisyo. Ngunit laging kailangang may pag-iingat at konsultasyon sa doktor bago simulan ng anumang supplementation regimen, lalo na kung may mga kasalukuyang medical na kondisyon o medication na kinukuha. Ang L-arginine at L-citrulline ay ang pinakamalawak na pinag-aralan ng mga amino acid supplements para sa nitric oxide support. Ang L-citrulline ay karaniwang mas epektibo kaysa sa direktang L-arginine supplementation dahil mas efficient itong na-convert sa L-arginine sa mga kidneys at sa endothelium, kumpara sa L-arginine na karaniwang nadidegrade sa tiyan bago makarating sa bloodstream. Ang mga pananaliksik ay nagpapakita na ang supplementation na may L-citrulline ay maaaring magpataas ng plasma L-arginine levels ng mas epektibo kaysa sa direktang L-arginine supplementation. Ang beetroot extract o beetroot powder ay isa pang supplement na may malinaw na scientific support dahil ang beetroot ay mayaman sa inorganic nitrates na maaaring i-convert ng katawan sa nitric oxide. Maraming clinical trials ang nagpakita na ang beetroot supplementation ay nagpapababa ng blood pressure at nagpapabuti ng exercise performance sa mga matatanda. Ngunit ulitin ko, ang mga supplement na ito ay hindi magic bullets. Sila ay kapaki-pakinabang lamang bilang karagdagang suporta sa isang already healthy lifestyle na may regular na exercise, maayos na nutrition, at sapat na tulog. At kailangan nilang gamitin ng may gabay ng doktor, lalo na ang L-arginine, na maaaring magdulot ng kontraindikasyon sa ilang medications at sa ilang cardiovascular conditions. Habang papalapit na tayo sa katapusan ng ating komprehensibong talakayan ngayon, gusto ko na ibahagi ang isang panghuling perspektibo na sa tingin ko ay napakahalaga. Ang pag-aaral, ang pag-unawa at ang pag-action para sa inyong sexual health at vascular health habang tumatanda ay hindi lamang isang personal na desisyon. Ito ay isang pagpapakita ng pagmahal sa inyong mga mahal sa buhay. Ang pagiging malusog, ang may sapat na lakas, sapat na energy, at sapat na vitalidad para maging ganap na kasama, ay isang regalo hindi lamang sa inyong sarili, kundi sa inyong pamilya, sa inyong intimate partner, at sa lahat ng mga taong mahalaga sa inyo. Ang isang lalaki na nag-iingat sa kanyang kalusugan, na regular na nag-eehersisyo, kumakain ng maayos, nagpapahinga ng sapat at bukas sa komunikasyon tungkol sa kanyang kalusugan, ay nagpapakita ng isang uri ng lakas na mas mahalaga at mas totoo kaysa sa anumang pisikal na lakas. Ito ang lakas ng responsibilidad, ng pagmamahal sa sarili at sa iba, at ito ang uri ng lakas na lumalago sa halip na bumaba habang tumatanda. Bago natin tapusin, bilang panghuling pagkakataon na marinig ang medikal na perspektibo sa paksang ito, ang mensahe na lagi kong sinasabi sa aking mga pasyenteng lalaki ay ito. Ang inyong katawan ay may kamangha-manghang kakayahan na magbago, gumaling at magpalakas, kahit sa 50, 60 taon at higit pa. Ang agham ay nagpapatunay na ang endothelial cells ay maaring re-educate sa pamamagitan ng regular na exercise para gumawa ng mas maraming nitric oxide. Ang vascular tone ay maaring mapabuti. Ang testosterone levels ay maaring ma-optimize sa pamamagitan ng lifestyle changes. Hindi lahat ay bumabalik sa kabataan, ngunit ang pagpapabuti ay tunay at posible, at nakikita ko ito sa aking mga pasyente araw-araw. Ang susi ay ang pagsisimula, kahit ngayon kahit maliit, at ang panatilihin ang consistent na effort. At sa lahat ng aking mga pasyente at sa lahat ng mga lalaking nakakarinig ng mensaheng ito, nais kong itanong, ano ang unang maliit na hakbang na handang gawin ninyo ngayon para sa inyong kalusugan? Ano ang inyong opinyon? Nakakatuwa rin na banggitin na ang pag-eehersisyo at pag-aayos ng vascular health ay hindi lamang nagpapabuti ng sexual health, ito ay nagpapabuti ng bawat aspeto ng buhay na naaabot ng dugo at ng oxygen. Ang utak,
na gumagamit ng 20 hanggang 25% ng lahat ng oxygen na ginagamit ng katawan ay direktang nabebenefito mula sa improved circulation. Ang mas maayos na blood flow sa utak ay nagpapabuti ng memory, ng focus, ng mood at ng cognitive function sa pangkalahatan. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang regular na exercise, lalo na ang aerobic exercise, ay nagpapalakas ng brain-derived neurotrophic factor, BDNF, isang protein na tumutulong sa paglago at pagpapanatili ng neurons at na nagpoprotekta laban sa age-related cognitive decline. Sa madaling salita, ang mga ehersisyong pinag-usapan natin ngayon, ang aerobic exercise, resistance training, HIIT, pelvic floor exercises, yoga, swimming, cycling, at breathing exercises ay nagpapalakas ng inyong puso, inyong utak, inyong mga ugat, inyong mga muscles, inyong immune system, inyong mood, inyong self-confidence, at ang inyong sexual health at erectile function. Ito ay isang komprehensibong investment sa inyong buong sarili. At ito ang mensahe na nais kong dalhin ninyo mula sa video na ito. Ang pag-aalaga sa inyong kalusugan sa edad na 50, 60 at higit pa ay hindi katumbas ng pagtanggap ng limitasyon. Ito ay isang aktibong paghahanap ng pinakabuong bersyon ng inyong sarili sa anumang yugtong ito ng inyong buhay. Ang inyong katawan ay nandito, handang sumangguni sa inyong mga pagsisikap. Ang siyensya ay nandoon, handang gabayan ang inyong mga hakbang. At ang komunidad, kasama ako at kasama ang lahat ng inyong mga kababayang lalaki na naglalakbay sa parehong daan, ay nandito rin. Maraming salamat sa inyong oras at sa inyong bukas na isip sa pakikinig ngayon. Ang pag-aaral ng mga bagay na tulad nito, ang pagiging bukas sa edukasyon tungkol sa inyong kalusugan, ay isang palatandaan ng katalinuhan at ng pagmamahal sa sarili. Patuloy na matuto, patuloy na mag-ehersisyo, at patuloy na alagaan ang pinakamahalagang makina sa inyong buhay, ang inyong katawan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at natutunan ninyo ang bago, pakiusap na i-like, i-subscribe at ibahagi ito sa mga kaibigan at miyembro ng pamilya na maaaring makinabang mula sa impormasyong ito. At sa comment section, sagutin ang tanong na ito. Sa 8 uri ng ehersisyo na napag-usapan natin ngayon, alin ang unang susubukan ninyo? At ano ang pinakamahalagang bagay na natutunan ninyo ngayon na hindi ninyo alam noon? Inaabangan ko ang inyong mga sagot. Hanggang sa susunod,